Good day sa inyong lahat mga boss. It's a very long time since nakapag-upload po tayo ng video, and on this video we're going to have an unboxing and i-install po natin yung bagong motorcycle exhaust na power pipe na ORBR para sa Aerox version 2 natin. So ito po yung order na binili ko online. So you can find the link sa video caption as a description box sa ilalim kung saan ko po ito nabili. So yung brand po nito is ORBR, made in Thailand. So ito po ay para sa Aerox version 2, pwede rin sa NMAX version 2.1. So ito po siya mga boss. Ayan. Okay. Ayan po siya. So stock bracket po. Tingnan natin mamaya kung swakto ba yung measurement ng kanyang mga bracket sa swing arm ng ating Aerox version 2. So ito naman po yung headers niya. And so stainless steel po yung gamit nilang material. Tsaka yung anong tawag dito, yung sukat ng kanyang elbow is standard lang din, hindi pang 51 mm, hindi 1 in 1/4, 1 inch lang. So tingnan natin mamaya kung ano yung tinig ng ORBR power pipe. Alright, so ito po yung Aerox version 2 ko. Ayan, nakabalot pa yan, inalagaan ko yan ng mabuti. And here is my stock pipe pa po. Makinis pa yan kasi low mileage pa lang yung Aerox version 2 ko, pang daily, pero malapitan lang talaga. So gusto ko lang talagang subukan yung ORBR na power pipe. Kasi gusto kong marinig yung tinig niya actual, tapos may konting kabaguhan naman sa tunog ng ating motorsiklo. So ayan po, napakakinis, maganda po yung pakagawa ng ORBR. So recommended ko po talaga to sa mga gustong sumubok, bilhin at i-install sa kanilang mga motor. Hindi lang sa Aerox, kundi sa iba't ibang klaseng motor, meron po ang ORBR na stock para sa ganyang mga motorsiklo. So baklasin muna natin yung stock pipe natin using 12 and 14 mm socket wrench. So madali lang po baklasin yung exhaust ng Aerox version 2. So kayang-kaya nyo po yung gawin kahit kayo lang po mag-isa. Marami namang ibang brands dyan na power pipe. Kaya nga lang, nagustuhan ko tong ORBR kasi friendly siya sa bulsa. Tapos, maganda pa yung tunog according sa ibang mga nakasubok na. So, ito po yung sukat ng sa stock at saka yung sa ORBR na headers. So, same lang po sila. Ayan, ikabit muna natin yung headers at elbow ng ating ORBR. Tapos, yung canister na para mas madaling install. So, napakaganda kasi yung sukat ng kanya mga bracket is similar talaga sa stock. So wala ka ng DIY na gagawin. So ayan, tingnan niyo po yung final output. Ito po siya. So ang linis. Yung sukat ng bracket sa swing arm ay pantay na pantay po, katulad ng sa stock. So tatlong bracket po, isa sa itaas, dalawa sa ilalim, katulad ng stock. Sakto na sakto. Pati yung tube niya, walang singaw, napakalinis na paggawa. Ayan, no putol po yan. Patungo sa headers, sakto na sakto po yung measurements ng kanyang mga bolts. So walang singaw po dyan. Huwag nyo lang kalimutang ibalik yung gasket sa exhaust para walang singaw po na mangyayari. So yung sa exhaust naman niya, sa likod, yung tip niya, hindi po siya nakatabingi. Very straightforward po at walang tabingi na ng ganap. So tingnan po natin at pakinggan yung tinig ng ating ORBR. Yung tunog niya is hindi naman gaano kaingay, hindi rin gaano matahimik. Normal lang. So safe na po sa mga HPG at LTO. Walang huli po to mga boss. Yun.
yun, naka full RPM po yung tinig na yun ng ating pipe. So medyo maingay po siya kasi full RPM po yun. Pero kapag normal driving lang is tahimik po siya. Sige, so subukan natin siyang patakbuhin mga boss para marinigin natin yung actual na tunog niya kapag tumayo po yung motor. So para sa akin, recommended ko po talaga yung ORBR sa mga nagbabudget at naghahanap ng mura pero quality na pipe, power pipe na walang huli, na medyo maingay, na medyo hindi naman gaano katahimik. Recommended ko po talaga yung ORBR pipe. So tingnan nyo po, pakinggan nyo, napakaganda po ng tunog. At ito naman mga boss ang dapat yung abangan sa next video natin. Kasi mag-i-install tayo ng bago nating suspension na world class RCB suspension mga boss. So abangan nyo po to sa susunod video natin. Goodbye and thank you.